So hello, what's up mga ka-J-Vlog? Welcome ulit sa panibagong video, and for today's video, ayan, i-review na rin natin finally ang isang napakabenta na budget smartphone ngayon, ang Infinix Smart 10. Ito na kaya ang sulit na budget smartphone para sa'yo. Tara mga ka-J-Vlog, check natin. So yan, shoutout po sa mga nakanood ng ating unboxing, 5 reasons, first impressions sa Infinix Smart 10. And ayun nga, this time is i-review na rin natin itong device na to. So na-camera test na natin siya, na-game test na natin to, kaya makakapagbigay na tayo ng overall verdict natin dito sa Infinix Smart 10 ngayon. Pero yun nga, kung interested kayo dito, nandito yan, View Products. I-click nyo na lang tong View Products na to para ma-redirect kayo sa mura at bagsak presyo na Infinix Smart 10. Ano nga muna ba ang SRP nito? So, meron po itong 3 variants. Meron tayong 4GB64 na nagkakalaga ng 5499. Ay, nagkakalaga ng 4599. Meron tayong 4GB128, which is ito, 5199, at 4GB256 na nagkakalaga ng 5499. Pero ang magandang balita dito nga sa ating View Products sa online, 45 lang po ang 4GB128 ng Infinix Smart 10. Tapos pag meron pa kayong voucher, there's a possibility na makuha nyo pa to ng 3,000 plus. At yun ko lang nakuha ang Infinix Smart 10. Nasa 3,000 plus ko lang po nakuha itong smartphone na to. Kaya super duper mura lang siya. At kumbaga when it comes sa pagbili online, alam ko marami pa rin natatakot bumili online. Don't worry. Ayan na po yung link para ma-redirect kayo sa kung saan ko nakuha itong Infinix Smart 10 natin. Official store po yan ni Infinix, kaya no worries. Pero kung meron man lang discrepancy, sa delivery po yun, hindi po sa official store. Kaya pagka-deliver sa inyo, ugaliin nyo pong i-unbox while taking a video. Kaya kung sakali may discrepancy, meron po kayo mapapadalang proof sa online store. So yun lang naman. Ako, 5 years na ako order sa online. Ang dami ko nang na-order na lahat po yan ay non-COD. Dumadating po sa akin ng kumpleto naman, di ba? So, okay na okay naman. Basta dyan na ay bibili sa View Products natin. Yun nga, dito sa ating full review is titingnan natin or ibibigay ko sa inyo yung final thoughts ko dito sa smartphone na to. Yun mga ka-J-Vlog, next is gusto ko i-share sa inyo yung mga magandang features ng Infinix Smart 10 at kung bakit napakasulit niyang i-purchase ngayon 2025. Number 1 is of course yung display. Biruin mo for price tag na 3,000 to 4,000 pesos, meron ka ng smartphone na naka-punch hole display na yan pa rin yung sobrang nahihirapan yung mga ibang brands na i-adapt yung punch hole display. I don't know why, kung bakit pa hindi pa nila ma-adapt ang punch hole display. So yun, punch hole display na tayo dito sa Infinix Smart 10. Napakalaki ng screen size, 6.67 inches, 120Hz screen refresh rate. Yun yung isang huge advantage ng Infinix Smart 10 sa mga ibang competitors niya. Yung meron siyang mataas sa refresh rate na mo-offer. Ayan, di ba? And HD Plus 720p. When it comes sa resolution niya, HD Plus 720p is very acceptable naman yan sa mga ganitong smartphone. Wag na tayo maghanap ng Full HD Plus 1080p kasi usually nasa mga higher entry yan. Dito sa mga budget segment, okay naman, HD pa rin naman yan, 720p resolution. Next mga ka-J-Vlog, yung chipset. Yung chipset niya is all goods din. Unisoc 7250. Yun nga, nakapag-games na ako dito. At ito yung mga na-install ko. Roblox din. Okay rin mag-Roblox dito sa mga naghahanap ng smartphone na pwedeng pang Roblox. Ibibigay nila sa chikiting nila. Ito okay rin itong Infinix Smart 10. Ito yung mga na-install natin. ML, Genshin, COD, at Honor of Kings. And lahat naman po sila ay playable naman kahit papano. Yun na malupit. Kaya rin niya naman mag-Genshin pero sa pinakamababang settings. Hindi siya smooth pero playable naman siya. So okay naman yung Unisoc 7250 pag maglalaro kayo for a budget smartphone. Kaya I don't know yung reason ni Infinix bakit pa nila to pinupush na Go Edition. Sana ay full Android OS nyo na para yung mga ibang features na makikita natin sa Android 15 ay makita rin natin sa Go Edition, at yung mga ibang application na hindi available sa Go Edition makuha na rin natin dito sa Infinix Smart Series soon. Malay natin hindi na sila maging Go Edition. Pero yon, don't worry, i-download nyo yung mga full version ng mga applications. Wala naman po yung pinagkaibas. Wala naman pong ma-affect na performance. Huwag nyo nang install yung light version kasi limited lang
yung mga features ng light versions. Next, yung camera. Yung camera so far is okay. Doon din naman yung nagustuhan ko dito sa smartphone na to. Malinaw din for an 8 megapixel camera. Ayan, 8 megapixel lang ang camera nito, pero malinaw din. In fairness, tingnan naman yung balahibo nung cutie-cutie namin na si Emir, diba? Cute-cute to. Sad face pa si Emir dyan. Pero tingnan nyo naman, 8 megapixel lang po yan, mga ka-J-Vlog. Diba? Solid. Maglinaw yung camera niya. For front-facing camera, it's 8 megapixel din. Pero malinaw. Yun yung nakakagulat din dito. Tingnan nyo tong poging to. Hindi na Basta meron kayong magandang lighting condition, magiging maganda yung mapoproduce niyang camera photo. Maganda yung mapoproduce niyang photo samples. Next, mga ka-J-Vlog, yung speakers. Yung speakers niya napaka-solid dahil dual steer speaker siya for a price tag na 3 to 4,000 pesos. And napakaganda po na malakas din yung speakers nito. Hindi lang malakas, maganda yung bass quality na mapoproduce kasi dalawa po yung speakers niya. So again, pag maglalaro kayo dito, asahan nyo na meron siyang immersive sound. Pag manonood din kayo, yun, may enjoy nyo rin naman gamitin dito sa Infinix Smart. Next, yung kanyang battery. The battery is fine or minimum na rin for a budget smartphone. 5,000 mAh na removable battery. And minimum din yung makikita nating charging rate. 15 watt fast charging rate ang makikita rin natin dito sa Infinix Smart 10. So yun, asahan nyo for 15 watt fast charging rate, siguro mga 1 hour and 30 minutes, mga full charge natin itong 5,000 mAh battery capacity na itong smartphone na to. So, asahan natin, makunat din naman ang battery ng Infinix Smart 10. The next design, so kung naghanap din kayo ng isang smartphone na iPhone 16 lookalike, maganda rin ito. Ayan, mukha rin siyang iPhone 16 to be honest. Ganda ng design, maganda yung color options, very colorful yung color variants ng Infinix Smart 10 today. At yun nga, yung design and aesthetic niya is very common sa iPhone 16. Kaya kung gagamitin niyo to outdoor, paniguradong eye catcher din itong smartphone nyo. At ang pinaka-last for its protection, so ito po ay merong IP64 water and dust resistant. Napaganda na murang smartphone ay merong protection po sa tubig. Karamihan din ng mga consumers na bumibili ng smartphone ngayon is ginagamit nila sa trabaho nila, especially mga delivery riders natin, mga motor taxi riders natin, ginagamit nila yung mga smartphone nila as a navigating tool. Yan po ang number 1 tool nila sa trabaho nila, smartphone. So maganda rin i-recommend ito, murang-mura, pwede siya mabasa sa tubig, pero bawal po siya malublob sa tubig. Good addition for a budget smartphone na merong water protection na ganito kataas yung rating. So yung mga J-Vlog, so far yung mga nagustuhan ko dito sa Infinix Smart 10. Ang hindi ko lang nagustuhan talaga dito, to be honest, yung operating system, Android Go Edition. Yun lang naman, pero kahit na Go Edition siya, nakakapag-install naman tayo ng mga popular games. Genshin, I think dati yung Genshin hindi natin nakikita sa mga Go Edition, pero ngayon nakikita na natin siya, which is good thing, di ba? At nakakalaro rin naman tayo kahit papaano dito sa smartphone na to. So yun, kung interested nga kayo dito sa Infinix Smart 10 View Products, i-click nyo na lang yung View Products na yan para ma-redirect kayo sa bagsak presyo na Infinix Smart 10. So yan, let's explore itong design and build quality na itong Infinix Smart 10. So very identical yung design nito sa very famous na iPhone 16. Pero sa iPhone 16 kasi circular, ito kasi square shape camera module siya. Pero yung design or yung pagka-place ng camera module is very identical siya. Maganda, very premium naman din tignan, in fairness itong Infinix Smart 10. Hindi nyo akalain na 3 to 4,000 pesos na itong device na to. At pag malayuan, matik, baka akalain pa ng ibang consumers iPhone 16 ang gamit nyo. Matte finish, polycarbonate back, and when it comes sa frame niya, matte finish din, slim type itong si Infinix Smart 10. Hindi po mabigat itong device na to, which is napakaganda. Very portable din siya. Ito yung dual rear camera setup niya, pero again, yung main camera lang talaga yung very useful dyan. Yung pangalawang camera is useless yan. So real talk lang tayo dyan, kasi yung mga ibang mga brands sinasabi nilang dual, triple, tapos yung pangalawa, pangatlo, AI lens, depth sensor, na very useless yan. Siguro ma-accept natin na useful na camera lens yan kung macro, telephoto, or ultra-wide ang nilagay nila dito. Pero again, napakalinaw ng camera nito for an 8 megapixel camera. Nakakagulat din ang performance nitong Infinix Smart 10.
Sa right side, nandito ang ating power button / fingerprint scanner and yung volume rocker. Sa taas naman ng smartphone is the speaker grills. Sa left side is yung SIM tray. Sa baba naman, marami tayong ganap. 3.5mm headphone jack, microphone, Type-C port, at speaker grills ulit. So, dual stereo speakers, etong si Infinix Smart 10. At pag binuksan nyo tong device na to, ayan, punch hole display na etong si Infinix Smart 10 mga ka-J-Vlog. Diba? Napakaganda. 120Hz screen refresh rate pa etong device na to. At sa bibili ng Infinix Smart 10, good news, meron na po siyang pre-installed na screen protector out of the box. So next, explore natin yung camera app ng Infinix Smart 10. So tingnan nyo, meron din siyang detector dyan na kung madumi yung camera lens, pinapapunas niya. Diba? Napakaganda. Very high touch. High touch. So, nandito tayo sa main camera niya, 1x, tapos meron tayong 2x zoom, hanggang 4x digital zoom lang tayo dito. At meron tayo dito sa settings niya, meron tayong AI focus, ayan, magandang i-on nyo yan. Meron din tayong watermark, yung merong phone model sa baba ng ating mga photos at iba't ibang mga settings niya. Ang maganda rin dito, meron siyang AI portrait enhancer. Meron din tayong aspect ratio dito, yan, flash and yung filters. Sa video naman, ang pinaka-max resolution na ma-offer niya is 2K res up to 30 FPS. So, wala siyang any support sa 60 FPS mapa rear or front-facing camera. Ito yung pinaka-favorite ko rin while taking a video, lalo-lalo na as a content creator, itong dual video kasi pwede nyo pagsabayin yung rear at front-facing camera habang nagvi-video. Very useful yan. Ayan, no? AI beauty mode. So, when it comes sa rear camera, magandang balita na meron din tong beautification. Portrait mode for background blur at syempre super night for low light shot. Sa more naman, meron tayong time-lapse, pro mode, panorama at scan documents. Sa front-facing camera naman, pwede natin magamit yung super night niya. Napakaganda rin. Meron din siyang portrait mode for background blur sa front-facing camera. And of course, pinaka-importante sa front-facing camera is yung beautification. Ayan. AI cam at sa video nga, pinaka-max resolution niya rin is 2K resolution up to 30 FPS. So, yun lang mga ka-J-Vlog ang camera app ng Infinix Smart 10. Very simple lang naman. So, next is biometrics test tayo dito sa Infinix Smart 10. Try natin yung kanyang fingerprint scanner. So, start tayo. Ayan. So, mapapansin nyo, fast and accurate po ang fingerprint scanner ng Infinix Smart 10. So, next is face unlock. O, diba? Ang bilis din, no? So, pagdating sa face unlock, fast and accurate din. So, next naman mga ka-J-Vlog is speaker test tayo. So, again, si Infinix Smart 10 ay merong dual stereo speakers. So, start tayo. Vlog, welcome ulit sa panibagong video. And for today's video, another phone comparison na naman tayo. And this time, ito, hinihintay nyo to. Tecno Spark Go 2 versus the Infinix Smart 10. Ano kaya ang perfect budget smartphone na pwede nyo ma-purchase ngayon 2025? Tara mga ka-J-Vlog, check natin! Wow, lakas ng speaker talaga nito sa murang halaga, oh. The J-Vlog Stories better. Diba? So, ayan mga ka-J-Vlog. So, yun. Napakalupit ng speaker neto. Ito yung sinasabi ko pag bibili kayo sa product natin. Ayan, meron tayong ano dito, view product. Smartphone na pwede nyo ma-purchase ngayon 2025. Tara mga ka-J-Vlog, check natin! So yun mga ka-J-Vlog, malakas din ang speaker in fairness na itong Infinix Smart 10. Kaya kung i-rate ko yung speaker neto sa kanyang presyo, 1 and lowest ng highest ang score ko dito nasa perfect 10. Malakas siya at maganda rin yung base quality. So yun mga ka-J-Vlog, ang pinaka main question, kung maganda nga bang gamitin itong Infinix Smart 10 or ito na ba ang sulit na smartphone na para sa inyo. To be honest mga J-Vlog, ako tatanungin, yes, napakasulit na itong smartphone na to. Sobrang mura, 3,000 plus, 4GB 128 na. Kumbaga, magiging sulit yung hard-earned money nyo dito. Hindi lang yun mura na siya, maganda naman yung chipset na ma-offer niya, okay yung screen size niya, maganda yung brightness, mataas yung refresh rate, okay rin yung camera performance, maganda rin, malaki yung battery, and
yun nga, meron siyang water protection. So, definitely, maganda siyang i-recommend sa mga consumers out there dyan na naghahanap ng napakamurang smartphone na pwede ma-purchase ngayon 2025. Pwede to sa mga casual users, pwede to sa mga nagne-negosyo, sa mga ginagamit sa trabaho nila, panimulang smartphone ng mga anak nila, pwede po itong Infinix Smart 10. And I think, mas better nyong kunin na storage. Ito na po, 4GB 128. Mas okay yung storage yan or marami kayo malalagay compare sa 64GB. Few hundred of pesos lang naman ang kanilang price difference. Better go dito sa 4GB 128. So kung interested kayo sa Infinix Smart 10, ito po, view products. I-click nyo na yung view products na yan para ma-redirect kayo sa bagsak presyo na Infinix Smart 10.